guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ang lamig ngayon guys. Ano ngayon? Negative 13 feels like negative 23. Lamig no? Grabe. Ayun. Bali madaming nag-message sa akin. Nakakatuwa. Kung saan kami mga pwedeng kumain ni Marvin. Meron nga rin parang sangyup. Yung mga pwedeng kainan namin ni Marvin na affordable pa. Nagmamoist yung bintana namin guys. Ang bilis ng araw guys. Magpo-Friday na naman. Diba? Magpo-20 na. January 20 na. Grabe, magtatatlong buwan na ako sa trabaho ko ngayong February 7. Sana ay nagustuhan nila yung work ko, magdare-diretso pa rin ako. Guys, si Marvin na naghahati nung, anong pa tawag dyan? Cheesecake. Cheesecake. Sarap, promise. Sarap, mahal. $15. $15. May bit-bit na lang to pag sundo sa akin eh. Ito guys, natikman niya to kala Ate Roxanne. Masarap nga siya. Ay, nagustuhan ni Marvin. Ayan. Pahingi rin ako, susubo din ako. Masarap guys. Kaso nga lang mahal. Okay lang naman. Minsan lang naman to. Pag-ready ko si Marvin, bumili siya ng tinapay. Doon sa mga Indian store ba yun? Bakery. Mga Hudyo ata yan. Kaya parang po si Marvin ng pandesal. Wala daw pandesal. Dito na lang. Ito yung tawag namin sa amin, bomba. Yung ban ng burger. Ayan. Dito ko ilalagay. Nalagay ko dito yung scramble egg. Babaunin ni Marvin guys. Ayan guys. Scramble egg lang yung baon niya ngayon. Saka ito tinapay naman scramble egg. Hindi pa kasi ako nakakapagluto. Kaya magluluto tayo ngayon guys ng sisig. Tapos minahalang. Mag-grocery kami siguro by next week. Mamimili kami ng mga gulay. Punta tayo sa Christie's next week. Mamili tayo ng gulay. Mamimili kami ng gulay guys. Gulay, saka prutas. Sa Christie's sakto. Grabe yung hangin ngayon guys. Rinig na. Gumagano. Luluto ulit ako ng egg. Para sa akin naman to guys. Para may pang-breakfast ako. Super aga pa kasi. 8:30 ka nag-alarm ba no? 8:30 siya nag-alarm. Nagising na din ako. Tapos naligo siya. Mabilis ang ligo kasi daw ang lamig-lamig. Lamig-lamig. Kaya ako din liligo rin ako ng maagap mamaya. So, edi ano pa lang ngayon. Nasa 9:10 ng umaga. Kaya magluluto ako. Kasi mahaba pa yung oras ko, guys. Ano? Matagal ka pa alis? Nag-scarf ka pa. Hindi ka malilate sa school? Okay. Oh, dali, magsapatos ka na. Pagdating na pala. Dala mo laptop mo? Okay. Bye. Ayun, lamig. Ano ba yan? Bye-bye, bye-bye. Ayun na, nagmamadali na si Marvin at padating na yung bus. Kanina guys, bago, puro mugmug ako ng tinapay. Bago ako tumayo sa higaan, nanonood ako TikTok. Tapos may isa dong balita na dito sa Scarborough, may mga namamasok ng bahay. Grabe, nakakatakot. Apat na lalaki yun. Pinapasok nila yung mga bahay. Yung mga nakalak, binubuksan nila, may dala silang tapos may mga baril din. Makatakot naman. Kaya ingat-ingat po tayo dito sa Scarborough. Dami ko din nakikita sa balita dito sa Scarborough eh. Kaya dapat talagang may tayo. Lalo na pag gabi pa ako umuwi. Kasi yung mga magnanakaw gabi nagsisiputan. Pero may nakita ko may umaga ginawa. Guys, nagigisa na tayo para to sa minahalang ko. Pinalambot ko pa yung aking mga yung mga pork. Hindi ko na ata magagawa yung aking sisig. Ito na lang. Kakain na rin ako pagkatapos kong lutuin ito. Ayan guys. Medyo natuyo na yung buhok ko. Nag-blower kasi ako. Kasi super lamig ngayon. Feels like negative 23. Ayan.
ay doon tayo sasakay sa malayo kasi yung dito sa malapit 27 ang dating, super agap naman. Nung dumadating kasi yan mga 49 kasi, ngayon 27 na. Meron na lang akong 10 minutes. Ay, ang dami ko pa nga asikasuhin. Tutuyuin ko lang muna itong buhok ko para mamaya ay gugura na rin tayo. Ayusin ko na rin yung dala ko. Ang dala ko lang kahapon na itlog saka orange. Nabusog na ako dun. Sabi ko kay Marvin, wow, nasasanay ka na. Orange at itlog. Sige na guys, mamaya na lang update ko na lang kayo. Pasok na tayo sa trabaho guys. So mayroon na namang mga nagko-comment sa akin. Kamusta daw ba yung buhay namin dito sa Canada? Puro utang din daw ba kami? Bakit puro? Kasi nagko-comment sila dun sa mga iba kong dating vlog. Yung about sa reality dito sa Canada. Hindi naman sa pagiging negative, sinare ko lang kung ano yung mga na-experience ko. Pero sinashare ko rin naman yung kagandahan dito sa Canada. Hindi naman puro negative. Hindi naman ako nagbibigay ng asin talaga negative. Parang gusto ko lang i-share sa ibang nagbabalak pumunta dito kung ano yung mga hindi pa nila nakikita. Kasi syempre madami rin kasi nagpapakita na asin ang ganda ng buhay dito. Dahil nga lahat nakukuha, lahat nabibili, diba? Pero syempre halos lahat naman yun, utang. Tapos yun, may nag-comment, puro utang din kayo dyan, no? Sa amin, wala naman kaming utang dito. Lang po, utang sa Pilipinas, yun yung funds na ginamit po namin, galing sa parents ng asawa ko po. Kaya, nag-iipon kami para maibalik na din yun this year. Pati yung utang ko sa tito ko. Sa tito ko, balak kong bayaran ngayong May. Kasi nag-i-start na kami mag-ipon uli ni Marvin dahil wala na namang tuition, wala na kaming iisipin. Madami kaming iipunin ngayon. Magbabayad kami ng utang. Mag-iipon tayo ng pang natin sa sasakyan. Mag-iipon din tayo ng pang tuition ko. Pero syempre dapat lahat yan hindi pabigla-bigla, planado kapag may mga balak ka, pero hindi ka sigurado kung kailan, diba? Pero at least kahit pa paano nasisimulan mo na bang makapag-ipon para if nandyan na, ready na, meron ka nang gagamitin pera. Madali naman lahat yan basta meron kang nakaready pera pera lang talaga. Naalala ko yung sinabi ni Marvin sa akin kasi ang daming nag-share na okay lang walang pera, masaya, basta masaya ang pamilya. Sabi ni Marvin, paano naging masaya yung ganun? Kasi syempre minsan maging ka na lang ba, yung reality talaga, hindi naman talaga masaya ng walang pera Oo nga, masaya nga kayo, nag-enjoy, pero minsan mapapaisip mo, hindi ko nabibigay ito sa mga anak ko, hindi man lang kami nakakapunta dito ng asawa ko, wala man lang kami nabibili ng ganito, diba? Minsan late na rin nila nare-realize yan kasi na-enjoy lang nila yung ganyang bagay na magkakasama sila. Pero pag dumating na yung point na wala ka nang nakakain, parang hirap na hirap kayo, dun mo lang may isip na hindi pala hindi pwedeng walang pera. Lahat naman ng galaw natin kailangan may tayo, may lalabas sa pera. Palang nakasum sa mukha ko yung sorry. Kaya ko 0.5 ko guys. So ayun. Lalo na dito rin sa Canada. Dito hindi ka pwede mawawalan ng wala kang kinikitang pera kasi lahat dito may binabayaran ka, di ba? Nagbabayad ka ng bahay, nagbabayad ka ng sa phone, sa load, sa Presto. Sa Pilipinas naman, wala. Kung may sarili namang kayong bahay, bayad, halimbawa pamana sa inyo, or nag-isip ka sa magulang mo, wala kang iisipong babayaran sa upa. Saka doon sa Pilipinas, pwede ka rin ngayon mag-business. Kahit walang
permit, pwede. Dito kasi kailangan may permit. Medyo mahigpit. Pero ang ano lang din namin na yun, naalala ko sinabi ni Tita Rhea na habang tumatagal may enjoy nyo rin yung Canada. Nag-enjoy na kami sobra. Nag-enjoy na kami kasi wala na kami masyadong iniisip ni Marvin. Naghahabol ng tuition eh. Yun lang naman eh. Kaya nag-sacrifice talaga muna kami. Nagtiis muna talaga kami na hindi tulad ng iba na yung enjoy na talaga nagwawaldas talaga ng pera. Tapos ngayon, sinasabi ni Marvin kanina na buti na lang no? Hindi malaki yung nabawas natin sa pera nila Mama Aida. Hindi natin naubos. Oh, ano sabi ko, tapos thank you sa'yo, bebe. Thank you sa'yo. Kasi inano ko talaga na hindi namin maubos. Kasi parang mas mahirap magbalik ng pera kapag as in sobrang laking pera talaga. Napapaisip lang ako. Baka kasi ang mangyari, na lang, pagbabayad ng utang na lang yung kitain namin dito. Kaya yun, tiis nang kami na hindi kami kumakain sa labas, hindi kami nakipagsabayan sa iba na gala, na sabay kami sa mga uso, yung bili ng ganito, bili ng ganyan, mga brand new phone, Doon nakaluwag, nakabili kami ng laptop ni Marvin kasi kailangan. Tapos cellphone ni Marvin dahil kailangan din kasi problemado na rin siya sa phone niya. Diba? Pero yun naman, kumuha naman kami, may extra talaga kami. Hindi kami basta kumuha ng wala talaga kami na every month masasait kami. Paycheck to paycheck ang mangyayari. Ang hirap kaya nun. Kaya nagpapasipin kami. Talaga nagkukumpit si Marvin kung magkano na yung total na nagagastos namin kasi hindi pwede kaming ubusin namin. Mag-negative kami yung account namin sa bangko, hindi pwede mag-negative. Tapos, negative na ngayon sa bangko, may utang pa kami sa credit card. Ang hirap kayang isipin yon, lalo na hindi pa ako regular. Paano pag natanggal ako sa trabaho, di ba? Mas maganda talaga yung mayroon kong makatirang pera. Para at least kung may mangyari mga ganyang bagay, ayun, may makukuha tayo. Tulad nga nung bigla ako nag-resign sa work ko, akala ko meron na akong magiging work, tapos wala pa pala. Buti lang nag-resign ako. Buo na yung tuition ni Marvin, may sobra pa. Meron pa kami magagamit habang wala akong trabaho. May pambayad kami sa upa, may pambayad kami sa mga transpo namin, sa load namin, di ba? Ipang grocery pa kami. Dito na ako, guys. Lamig. Ayan ang itsura ngayon. Hindi naman siya sobrang dilim. Tumutulo talaga yung sipon ko, grabe. Tapos, yung iba, tatanong kami kung talaga ba nakaka-survive kami. Kasi ang dami na nga puro negative about dito sa Canada. Nababaon nga daw sila sa mga utang-utang. Iba kasi nagpapadala din sila sa mga kasi may mga iba silang kaibigan na nabibili ng ganito, ganyan. Gusto nila, meron din sila. Ang hirap naman makipagsabayan kapag wala ka naman talaga, diba? Yun nga nag-aano nga kami ni Marvin Sabi ko, buti pa sila, ganito, ganyan. Huwag ka mag-alala, be. Dadating din tayo, taste lang muna tayo. Kesa naman makipagsabayan tayo, tayo ang mahihirapan yan. Kung kailangan mo pa talaga kasi may iba. Talagang wala na talaga silang pahinga, wala na talaga silang tulog para lang mabayaran lahat ng mga expenses nila kasi may sasakyan sila, may mga bagong phone sila, sabay-sabay lahat. Ang hirap din nun magsabay-sabay. Sobrang stress kaya nun kapag sabay-sabay yung mga bayarin mo, guys. Tapos yung tipong wala ka na talaga, yung parang masisira na talaga yung bank account mo. Paano pag may emergency, saan ka kukuha? So, utang ka na naman. Diba? Tapos, mayroong iba namang nag-comment na kaya daw kami nakaka-survive dahil doon sa food bank. Isang beses lang kami nag-food bank. Nung parang January din yung last year. Nag-food bank si Marvin sa school nila kasi mayroon para sa mga student. Tapos, syempre, yung iba doon di naman namin nakain. Tapos, pag-usapan naman namin ni Marvin na
kaya naman pa nating makasurvive na hindi kumukuha sa food bank, ano na lang din natin sa ibang tao na mas may kailangan ba, syempre di ba? May mga iba ding pumipila doon na mas kailangan talaga nila yung mga pagkain doon sa food bank. Kami naman kahit pa paano nakakaya pa naman namin bilhin yung mga needs namin, yung mga gusto namin pagkain na lulutuin sa bahay. Tsaka yun, pag mag-grocery kayo, huwag kayong kuha ng kuha na hindi nyo pa pala magagamit agad. Magsisira lang yun, na-expired lang yun. Kaya nung naranasan namin yun guys, syempre nung una, sabi ko, mura ng grocery dito, gato ganyan. Bumibili kami ng madami, tapos naranasan namin ma-expired yung may dilata na hindi na namin namalayan na mayroon pa pala doon. Tapos nabulok yung gulay, saka prutas. Kasi bumili kami ng madami. Syempre dalawa lang naman kami. Kaya every time mag-grocery kami ni Marvin, talaga inililista namin lahat ng kailangan lang namin. Halimbawa kung ano na yung lulutuin ko this month or this week, yun lang yung bibili namin. Basta mamanage namin na hindi siya masisira. Nandito na rin pala yung bus ko guys. Mamaya na lang makipag-chikahan ulit sa inyo pag nandun ako sa trabaho siguro. Dahil pagdating ko sa Scarborough Town, saktong dadating na rin yung bus ko papunta sa trabaho. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa Scarborough Town guys. Sobrang daming tao. Daming tao ngayon. Dito na tayo guys sa trabaho. Ang lamig sa labas, grabe. Pagka nagsuot lang ako ng uniform, tapos punta akong washroom kasi ihina ako, sobrang lamig, grabe naman. Mamaya na uli ako makipag-chikahan sa inyo guys. Siguro pag nag-break na ako or pagkasa ng work ko, pasok na uli ako dun sa locker para magpalit ng sapatos at magpusod na ng buhok. Dito na tayo sa locker guys, nakapag-bihis na rin ako. May mga anong damit ko. Ang ganda dito sa Canada. Hindi ko naman inaanong puro negative. Kasi sabi ko, may nag-comment ka, sobrang haba ng comment niya dun sa yung reality para sa mga tourist visa. Na pinipigilan ko daw yung mga nagbabalak pumunta dito sa Canada. Hindi ko naman pinipigilan, i-share ko lang kasi talaga. Masaya dito sa Canada. Ayun. Kaso nga, ang lang naman, yun nga yung mga reality dito sa Canada. Tsaka, ang ko din ay yun na syempre, hindi mo may iwasan ma-homesick ka talaga. Kakamiss yung mga pamilya mo, yung mga kaibigan mo sa Pilipinas. Kasi dito, syempre, lalo na pag winter, sobrang nakakatamad talaga lumabas. Lalo ngayon, ang hirap. Kasi ko dun sa reality dito sa Canada, lalo na yung mga nagbabalak ngayong winter, sobrang hirap maghanap ng trabaho. Kahit dun sa mga group, sobrang daming naghahanap ng trabaho. Ang daming nagme-message sa akin. Lalo na yung mga tourist visa, hindi naman kasi talaga basta-basta din guys yung paghahanap ng trabaho dito. Dahil kailangan mo nga manap ng employer na willing sponsoran ka, diba? Ayun. Tapos, syempre, na lang din, kasi sabi niya, din daw yung mga matatagal na dito na nagsettle na. Madami din naman nagsettle na dito, guys. Dito na sila talaga nag-retired talaga. Yun. May ang halos umaalis din naman karamihan din yung mga na dito, yung mga halimbawa mga 10 years, 15 years na mga edad 30 plus to 40, nag-aalisa na sila dito. Gawa nga ng iba na nga daw, iba na daw sa dati, ang mahal na daw ng cost of living dito. Pero syempre, yung iba naman yung ibang nagko-comment, wala dito. Yung iba kasi dito, naging mas matalino talaga sila pagdating sa pera. Kung paano nila i-manage yung pera nila, hindi yung basta-basta waldas ka lang ng waldas. Anywhere. So, magtatrabaho na ako guys, mamaya na. Guys, nandito na tayo sa Scarborough Town. Lumig. Kaya nilalagay ko yung scarf sa mukha ko. Para tayo nagyoyosi ngayon. Bali, delay yung bus ko. Super liwanag na dito sa Scarborough Town na. Dito sa hintayin ng bus. Ayan, liwanag na. Hindi naman to ganito dati. Last year, nung winter, madilim dito eh. Buti niliwanagan na. Hello guys. So, ayun.
Kung gusto nyo talagang pumunta dito sa Canada, kailangan talaga ready kayo. Ready kayo pupunta dito, yung talagang malaki yung funds nyo kasi walang kasiguro doon. Lalo na kung tourist talaga kayo pupunta, kailangan nyo talagang malaking pera. Tapos, lalo na wala pa kayong dito, kamag-anak. To, makikitira lang kayo sa mga kakilala nyo, yung mga ganun. Or kung may kamag-anak man kayo, syempre, hindi naman hanggang buong pagstay mo, libre ka, diba? Syempre, meron din naman silang pamilya na kailangan din suportahan kasi hindi rin nga biro yung buhay dito. Kailangan talaga may trabaho. Paano kung wala kang trabaho, dire-diretso ka lang. Kaya, ayun, magpapaalam na ako, guys. Di naman masama sumubok. Subok lang ng subok, basta kaya nyo. Huwag yung nandito na kayo, wala pa rin nangyayari, susukuan nyo na hindi pa kayo. Halimbawa, mga 1 month pa lang kayo, hindi nyo na kinakaya kasi ang dami na didepress talaga dito dahil wala nga silang trabaho. Lalo na pag winter. Yan. Lalo ngayon winter, napakalamig. Nakakatamad kayong lumabas para mag-apply ng pag ganyang kalamig, 'di ba? Ang hirap maghihintay ka ng bus, ang tagal. Minsan maaga dumadating, minsan naman late dumadating. So, maghihintay ka, ang lamig-lamig. Pag nawawarm ka lang pagdating na ng bus, pag nakasakay ka ng bus, syempre bababa ka na naman, ang dami mo nasasakyan, ang dami pupuntahan. Kailangan mo pagpasa hanggang sa makahanap ka, lalo ng stories kailangan mong hanapin yung mag-sponsor sa'yo, yung willing talagang supportahan ka, diba? Kaya, susugal ka talaga pag pumunta ka dito sa Canada. So, yun na guys. Papaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!